For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke? So you see, I am supposed to be here. Itinuro ni Penelope kay Franco ang sketch niya, isang pyramid na yari sa mga kwadradong kahon. Nasa isang restaurant sila. Hiniram niya ang panulat at papel ng waiter upang mag-drawing. Imagine being one of the top people in the chart here. Everyone here at the bottom would give me a share of their sales, and these are big sales since it involves real estate. We're talking land here, you know. Haven't you ever heard of the pyramid scheme before? Of course, I've heard of it. Pagsisinungaling niya, wala siyang alam doon. Naririnig niya ang termino pero hindi niya alam ang sistema. Bakit niya aalamin iyon gayong wala siyang interes sa negosyo? Bukod doon ay nagtiwala siya kay Jose Miguel dahil apo ito ng isang senador. Then why did you still give him your money? I invested 2 million at first, and in just a month, it became 2.7 million. He even showed me the check. For crying out loud, he gave me the option to take the profit or reinvest it. Naturally, I invested it again. My 2.7 became more than 3 on the third month, so I decided to put all the money there since I still have some money for Penelope maintenance. Noong naubos ko na yun, naisip kong kukuha ako ng profit kahit kaunti lang, just to maintain the house and get a new car to impress Dad, but Jose Miguel refused to talk to me. Minsan ko lang siya nakausap at sinabi niya na wala pa raw pera sa kanya. I waited and waited, nakahalata na ako noong inliwasan na niya talagang sagutin ang tawag ko at nagpalit pa siya ng number. Pinuntahan ko siya sa opisina niya pero wala na siya roon, lumipat na raw, so, I went to the new office but he wasn't there either. Someone told me he was at the hotel, so I went there. And created a problem, how dare you? He created the problem, not me. Bakit ba parati na lamang siya ang mali? Siya na nga ang naloko. Siya pa rin ang mali. You were supposed to make that money grow. I know, natampal niya ang sentido. I'm so dumb. Pero sino ang hindi maniniwala sa kanya? He's a senator's grandson. Everything was legit as well. He showed me permits and everything. You know what my college professor once said? He said that to be able to fool someone, you've got to appeal to their greed. Obviously, Jose Miguel knew it. Naglapat ang mga labi niya. Pigil ang galit sa sinabi nito. Ano ang karapatan nitong husgahan siyang gaaman? Aminado siyang natukso siya sa isang investment na walang aasikasuhin, walang gagawing mga paperwork, at lalo na sa katotohanan na wala yung papasukang opisina, bukod pa sa malaki ang kita. Pero hindi siya gaaman tulad ng inilsip ng lalaking ito, but she refused to be sad about that fact. Bakit niya ikalulungkot na hindi maganda ang pagtingin nito sa kanya? Hindi ba at hindi rin naman maganda ang pagtingin niya rito? Oh, really? Is that why you call him every time you're in trouble? Lihim siyang bumantong hininga. Oo nga't magaling ang lalaking ito sa trabaho nito at talagang maaasahan ito, pero sip-sip ito at alam niyang nangangarap itong magkaroon ng malaking shares sa kumpanya. Are you calling me greedy, lazy? You spend your days loving yourself and when you get bored, you terrorize your father. Yes, lazy and inconsiderate, and you're a kiss ass. Umiling ito, tila ibig ipahiwatig na sinasayang lang nito ang oras sa pakikipag-usap sa kanya. She had always hated that expression, like she was a huge waste of his time. Come on, I'll take you home, don't bother, I can take a cab. Are you sure? Bahagya siyang nabigla na hindi ito nag-insist ngunit hindi niya babawiin ang kanyang sinabi kaya humalukip-kip siya at tumango. Kung sa bagay ay malapit lang ang hotel kung saan naroon ang kanyang sasakyan. Yes, I'm sure. You go now and tell my father that I've given him a problem again. That's what you're going to do, right? Of course, what did she expect? Lahat ng ginagawa niya ay isinusumbong nito sa kanyang ama. Umismad siya. Sa kapinara ang taxi na dumaan, nagpahatid na siya sa hotel, nilinggan niya si Franco, he was still standing there. May kung anong standing there, may kung anong kahungkagan siyang nakapa sa sistema niya at ayaw man niya ay naalala niyang minsan sa buhay niya ay labis siyang humanga sa binata. Hello, napatingin si Penelope sa lalaking nasa sala. Biglang bumilis ang tumibok ng kanyang puso, gwapo ang lalaki, sino ito? Mukha pa tong bata.
Hindi tipikal na bisitang dumarayo sa kanilang bahay, ang hula niya ay wala pang 20 years old ito. Hello, nakangiting bati niya rito, I'm Penelope. Nahuhulaan ko nga, napansin NTYA ang suot nitong ordinaryong kamiseta at kupas na pantalon, lalong hindi iyon tipikal para sa mga nagiging bisita sa bahay nila, gayunman ay hindi na itago ng simpleng kasuotan nito ang kagwapuhan nito, lahat ng kanyang kaklase sa Assumption ay tiyak nakikiligin kapag nakita ito. Hindi siya mahilig sa isang ruggedly good-looking na lalaki, mas tipo NTYA chong boy next door type, pero ang lalaking ito ay labis na napukaw ang kanyang atensyon. Are you waiting for my dad? Tumango ito, but we'll be leaving in a while. Okay lang, sinabi NTYA sa akin na mag-uusap daw muna kami bago kayo umalis, sana okay lang sayo. Ninitian niya ang lalaki bilang tugon, of course, it was fine with her, mas maganda nga kung isasama pa nila ito, they were just going to the car dealer. Dahil magsi-16 years old na siya ay panahon na para makapili siya ng sasakyan NTYA, iyon ang regalo sa kanya ng kanyang daddy para hindi na ang Lingko LN Town Car nila ang tagapaghatid niya sa eskwelahan. Ibig pa sana niyang magtanong dito pero dumating na ang kanyang ama, nagtungo ang mga ito sa garden habang Staya ay naghintay lang sa sala sa pagnanais na makitang mal ang lalaki, bumalik ang dalawa pagkalipas ng halos kalahating oras. Sige, Penelope, mauna na ako, sir, maraming salamat po, wika nito sa kanilang mag-ama. Tinapat ng kanyang ama ang balikat nito, ngumiti ito sa kanya bago umalis, speechless siya. Parang ibig niya itong tawagin, sabihan itang huwag mo na itong umalis, ngunit hindi NTYA magawa. Ano na lang ang sasabtan ng kanyang ama, Daddy? Who is he? Tanong niya sa kanyang ama habang nasa biyahe sila papunta sa isang car. Dealer, anak ni Aling Mameng who passed away recently. Ang tinutukoy nito ay ang katiwala nila sa farm sa probinsya. I never saw him at the farm, Daddy, that's because you never went out when we were there. Totoo tayon, isinilang siyang mestisa at isa sa downside niyon ay ang pagkakaroon niya ng pekas kaya umiiwas siyang maarawan, isa pa, hindi siya kailanman matutuwang manatili ng matagal sa probinsya. She was a city girl through and through, how old is he? 24. Nabigla siya, he looked younger than his age, she was 16, he was 24, hindi na sila bagay nito. He seems nice, he is, and he's very smart, too, he's a good kid and I want to help him out. Ayon sa kanyang ama, nagpa siya itong pag-aralin uli ang lalaki kahit na nakapagtapos na ito ng kursong education at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang paaralan, lalos tayang nabigla, hindi ito mukhang guro, you're very nice, Daddy, and so are you, have you decided on what model you want? Panay ang naging tango niya. Pagkalipas ng isang oras ay nabilhan na siya ng kanyang ama ng isang brand new BMW, what a wonderful day, she got a new car.